Alam nyo, sa mahigit 25 taon ko sa financial industry, parang lahat na yata ng produkto na nangangako ng mabilis na tulong ay nakita ko na. Pero may isa na laging nagiging controversial. Ito ay ang tinatawag nating payday loan. Ngayon, pag-usapan natin ito pero hindi lang bilang isang simpleng pautang. Tingnan natin ito bilang salamin. Salamin ng mga pangangailangan natin at minsan ng ating mga kahinaan. Ang tanong, ito ba talaga ay isang saklulo o isa lang itong maingat na inihandang patibong? Isipin ninyo ang sitwasyon. Biglang may emergency. Kailangan mo ng pera, ngayon na. Pero paano kung wala ka ng ibang mapagkukunan? Ito yung tanong na paulit-ulit kong naririnig sa buong karera ko. Yung sitwasyon na halos wala ka ng choice, di ba? Yung desperado ka na, kaya kahit anong solusyon, gala pa kabilis o kamahal, kakagatin mo. At ayun na, eksakto sa sandaling yan, dyan pumapasok ang alok ng isang payday loan. So, para lubusan nating maintindihan tong komplikadong produkto na to, kailangan nating tingnan ang bawat anggulo. Uunahin natin yung pangako nito bilang isang saklulo. Pagkatapos, sisilipin natin yung totoong presyo sa likod ng convenience. Aalamin natin yung mismong mekanismo na nagiging patibong, kung paano ito gumagawa ng walang katapusang cycle ng utang, at sa huli, titignan natin yung mga regulasyon na sumusubok magbigay ng proteksyon. Halina't, simulan na natin. Unang bahagi, yung pang-akit. Mahalagang maintindihan natin kung bakit ba talaga maraming lumalapit sa payday loans. Hindi ito dahil sa simpleng kakulangan sa pag-iisip ha. Kadalasan ito'y dahil sa totoong kawalan ng ibang mapagpipilian sa oras ng isang tunay na krisis. So ano nga ba ito sa pinakasimpleng paliwanag? Isipin nyo parang nag-a-advance kayo sa sahod nyo. Ang kaibahan lang, hindi sa kumpanya ninyo kayo kumukuha, kundi sa isang lending company. Siyempre, may kapalit yung convenience na yon. At yung kapalit, yung bayad, madalas. Napakataas. Ang konsepto sa unang tingin, simple lang, di ba? Bayaran mo pagkasahod mo. Pero alam nyo, sa mundo ng pera, yung mga mukhang simple, doon madalas nagtatago yung mga komplikasyon. Lahat tayo, isang emergency lang ang layo mula sa isang financial crisis. Biglang nasira ang sasakyan, nagkasakit ang anak, may dumating na bill na hindi mo inaasahan. Sa mga ganitong pagkakataon, yung paghintay ng sahod ay hindi talaga isang opsyon. At dyan, ang payday loan ay nag-aalok ng isang napakabilis halos kakaakit-akit na solusyon. At ito ang pinakamalaking alas nila. Para sa milyong-milyong tao na hindi perpekto ang credit history, sarado na ang pinto ng mga bangko. Pero ang payday loan, hindi ito nagtatanong tungkol sa nakaraan mo. Ang alok nito ay approval sa loob lang ng ilang minuto. Para sa isang taong gipit na gipit, di ba at parang milagro yon? Ngunit, laging nating tatandaan, sa mundo ng pananalapi, walang libreng tanghalian. Bawat kaginhawaan may katumbas na halaga. Kaya ngayon, buksan natin ang kabilang pahina. Silipin natin kung ano ba talaga ang presyo ng bilis at daliang pag-access sa pera. Dito natin mapapansin kung paano ang isang saklolo ay pwedeng maging isang napakabigat na pasanin. Ang pagkakaiba ay hindi lang basta malaki. Ito ay napakalaki, halos hindi ka paniniwala. Yung mga bangko may mga regulasyon na naglilimita sa interes. Pero ang payday loans, para silang nasa ibang mundo. Yung interes nila, kapag kinuwenta mo bilang annual percentage rate or APR, madalas umaabot yan ng 300, 400, minsan 500% pa. Dito na talaga nagsisimulang maging delikado ang lahat. Okay, napakahalaga na maintindihan natin yung makina sa likod ng patibong. Hindi ito basta aksidente lang, ito ay isang disenyo. Himayan natin kung paano ang isang utang na dapat sana ay panandaliang tulong lang ay nagiging isang pangmatagalang tanikala na sobrang hiap putulin. Ito ang puso ng problema, ang tinatawag na rollover. Isipin nyo para kayong umuupa ng isang bagay. Bawat 2 linggo, kailangan nyong magbayad ng renta. Pero yung rentang binabayaran nyo, hindi ito pambawas sa presyo ng bagay na inuupahan nyo. Nagbabayad lang kayo para sa pribilehiyong patuloy itong gamitin. Ganyan na ganyan ang rollover. Yung interest fee, hindi nito binabawasan yung original nyong utang. Kaya pagkatapos ng 2 linggo, utang nyo pa rin yung buong halaga at may bago na naman kayong interest na kailangang bayaran. At dahil sa mekanismong yan, yung isang basis na utang biglang nagiging isang paulit-ulit na cycle. Yung utang, hindi na para sa emergency. Nagiging regular line item na yan sa buwanang budget mo. Yung pag-utang, hindi na ito isang choice. Nagiging pangangailangan na ito para lang makasurvive.
Itong statement na ito, isa itong malungkot na katotohanan na nakita ko ng napakaraming beses sa aking karanasan. Ang bawat sahod ay nagiging isang mabilis na pit stop lang para bayaran yung interes ng mga nakaraang utang. Pagkatapos, kulang na naman ang pera, kaya kailangan na namang umutang. Para kang nasa isang treadmill ng utang. Tumatakbo ka ng sobrang bilis pero hindi ka umaalis sa pwesto mo. At ito ang brutal na math sa likod ng cycle na to. Dahil sa patong-patong na fees at interes, yung maliit na utang na sabihin na nating ilang libong piso lang, pwedeng maging isang halimaw na kumakain sa malaking bahagi ng kita mo. Hindi na nakakagulat na may mga taong nagbabayad ng doble, triple o higit pa sa halagang original nilang hiniram. At alam nyo, hindi ito nagkakataon lang. Yung lokasyon ng mga lending centers na ito ay isang deliberate business strategy. Itinatayo sila sa mga komunidad kung saan ang mga tao ay may pinakakaunting options. Tinatarget nila yung mga lugar na tila ba iniwan na ng mga tradisyonal na bangko. At ito yung dahilan kung bakit ang industriyang ito ay laging sentro ng mga debate tungkol sa etika at predatory lending. Dahil sa mga problemang ganito, napilitan na ang gobyerno at mga mambabatas na umaksyon. Kaya tingnan naman natin ngayon kung paano sinusubukan ng regulasyon na maglagay ng mga harang sa industriyang to. Isa itong mahirap na pagbabalanse sa pagitan ng pagbibigay ng access sa credit at pagprotekta sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Ito ay ilan lang sa mga karaniwang safety nets na ipinapatupad. Mula sa paglalagay ng takip sa interes hanggang sa tuluyang pagbabawal nito. Ang bawat batas na ito ay isang pag-amin na kapag hinayaan lang, ang industriya ng payday lending ay pwedeng magdulot ng matinding pinsala. Isa itong pagkilala na kailangan talaga ng proteksyon. So, heto na tayo balik tayo sa tanong natin sa simula. Para sa ilan, yung mga talagang nasa bingit na ng sakuna, marahil masasabi nating isang kinakailangang tulong ang payday loan. Ngunit para sa napakarami, ito pala ang unang hakbang papasok sa isang napakahabang bangungot sa pananalapi. Ang tunay na hamon para sa ating lahat, sa mga gumagawa ng batas, sa industriya at sa atin bilang mga consumer ay hindi lang ang pagpili sa pagitan ng akses at proteksyon. Ang tunay at mas malalim na hamon ay paano tayo lilikha ng isang sistema kung saan ang mga tao ay hindi na kailangang mamili sa pagitan ng dalawang hindi magandang opsyon. Yan ang iiwan kong tanong sa inyo.